May nakaapekto sa kaligayahan or happiness ni Alden. Trending na naman si Soiti mga kasembreros. Bakit kaya? Pasabog, 3 days na lang mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong pinost kay Alden kagabi. Itong parang throwback siya mga kasembreros, yung The World Between Us. Parang July 1, 2022 something or 2020 something like that mga kasembreros, no. So medyo matagal-tagal na ito. Parang na-recall lang ng isang admin kasi July, pagpasok ng July no mga kasembreros. So ngayon ay July. So na-recall lang niya. So ito yung mga throwback, parang random throwback pictures ni Alden kasama ang cast ng The World Between Us. Of course, andito sina Jasmine Curtis Smith, si Tom Rodriguez, si Nadina Bonnevie, si Kelly Day. Andito pala si Kelly Day, no, mga kasembreros. Tapos si Ricky Davao, buhay pa si Ricky Davao dito mga kasembreros. Si Ma'am Jacqueline Jose, buhay pa pala dito mga kasembreros. So pero yun, no, namayapa na sila, sina Sid Lucero, sino pa ba ang makilala ko dito? Makilala ko dito mga kasembreros. So pero yun, no, cast ito ng The World Between Us na in-upload kagabi ng admin, no, kasi nga parang throwback siya mga kasembreros. Si Kelly Day, yun. So si Tom Rodriguez at saka 2020, parang something like that, no, itong The World Between Us. So dalawang aktor ang namayapa na dito mga kasembreros, no, na kung saan ay himao na sila mga kasembreros. 2021 pala ito mga kasembreros. So bago pa ang dito 2021, 2022, no, something like that, no. Pero yung first episode nila ay July. So July 5, 2021. So tama, kahapon kasi ito na-upload So July 5 kahapon. Ngayon naman ay July 6. So kung kaya siya na-upload, parang na throwback, no, on this day kahapon ito, July 5, 2021. So tama, no, kasi July 6 tayo ngayon mga kasembreros. So na-recall lang ng isang admin mga kasembreros. Tapos, yun, trending, no, si Alden mga kasembreros sa mga major items natin. Nag-trending pala yung episode nila mga kasembreros, no, nung Saturday at saka Friday, number 12 sa Twitter mga kasembreros. Alden Zhao, The Discovery. So ito, episode 3 ito, yung parang akala niya ay na-discover niya na si Ali mga kasembreros, no. So tagline number 12 siya sa trending. Grabe, trending pa rin talaga. Parang dito pinag-uusapan din pala talaga itong si Alden. Pero palagay ko may iba pa no, na trending spot ito mga kasembreros sa Twitter. Hindi lang dito nabigyan ng emphasis mga kasembreros. Pero palagay ko meron. Kasi apart from Zhao, of course, na yung Love Siargao mismo, ay alam kong trending mga kasembreros. So dito ay A-team community kasi ni Alden ang nag-post, no? Kung kaya yung emphasis ay kay Alden or kay Zhao. Tapos ito, ang cute nito mga kasembreros. Graduate siya. Tapos sabi niya kasalanan daw ito ni Alden. Parang graduate siya ng college yata ito mga kasembreros. Tapos nagpadila trend siya. Sobrang kulit niya ni Ketchy Vlogs mga kasembreros. Nung pagkuha na niya nung pag-abot na niya ng kanang diploma mga kasembreros, ay nagpadila o nagpawaki siya mga kasembreros. Tapos picture ni Alden sa dulo na nagpadila siya mga kasembreros, waki trend. So of course yung kanyang music background ayan, tila ba nakalimutan na kung tayo talaga as in ganon siya mga kasembreros. So ang cute ni kuya nagpadila siya habang after nabot yung kanyang diploma mga kasembreros. So ang cute ni kuya kasalanan to ni Alden Richards, sabing ganon sa caption. Kasalanan ni Alden Richards yung padila trend niya na although matagal na siya pero hindi nawawala sa isipan at sa trend mga kasembreros ng mga tao.
Tapos si Kath naman, parang in-interview siya dito sa ANC na channel. Pero wala siyang boses, mga kasembreros. Parang ito yung time na parang throwback siya no? Mga kasembreros. Pero ang ano kasi dito is 7 million ang views So ibig sabihin bago ito, baka hindi pa siya na ipapalabas mismo, no, mga kasembreros, kasi yun nga, no, July 29 pa naman, July 27 yung pagpapalabas ng first episode ng Summon Sunday, mga kasembreros. So TV Patrol, so baka mamaya ito, mga kasembreros, no, or sa future dates pa ito. Wala siyang boses na mga kasembreros, pero ito po ay credit sa ANC ng ABS-CBN, mga kasembreros, no, na interview ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, no, mga kasembreros. So akala ko kasi yan, parang akala ko throwback, parang throwback siya, pero nung na-mention dito nakita ko yung 7 million views. So ibig sabihin recent ito, no, mga kasembreros. So abangan na lang natin yung mismong audio, no, or video, mga kasembreros, ng kanyang interview ng Summon Sunday. So yun, tapos 3 days, isa sa mga major items natin, 3 days na lang, no, ay masisilayan na natin yung pasabog, no, yung wax figure ni Kath, mga kasembreros, sa Madame Tussauds. So aabangan natin ito sa Glorieta sa Makati, mga kasembreros. So magkakaroon siya ng of course public appearance, mga kasembreros, no, sa kanyang Madame Tussauds wax figure, mga kasembreros. So so yun, tingnan natin kung sino ba, kasi Mama Min ay pupunta rin doon, or ang kanyang family, mga kasembreros. So para supportahan si Kath sa kanyang Madame Tussauds na unveiling, mga kasembreros. Tapos yun, major item tayo, no, ang naka-apekto sa kaligayahan ni Alden, mga kasembreros. Ito po kasi ay tanong doon sa pinost ng View kagabi, no, na nagmukbang ang boys ng Love Siargao, mga kasembreros. So andito of course sina Gab Lagman, sina Alden, of course, siyang Kim Jisoo, si Christopher Diwata, mga kasembreros. So si Adrian Lindayag wala dito no, mga kasembreros. So ipi-play ko ito mamaya, so medyo mahaba ito. Yung pinakaunang tanong kasi dito ay kung nakapekto ba yung Love Siargao, mga kasembreros. So parang yung pinakaunang tanong dito ay kung nakapekto ba yung Love Siargao sa kanilang daily routine at happiness na rin, mga kasembreros, no. So hindi ko nga, parang nagulat niya ako bakit na paano dito yung about sa happiness, mga kasembreros. So pero yun, dito yung mga i-highlight ko lang yung aking dito, mga kasembreros, kasi mahaba naman ito. Ipi-play ko ito mamaya, mga kasembreros, no. So isa sa mga hinangaan pala dito ni Alden kay Tantan si Christopher Diwata, kasi si Christopher Diwata talaga siya, very clingy yung mga anak niya sa kanya, no, mga kasembreros. So tapos yun, parang family, parang closeness ng family yung ina-admire ni Alden kay Christopher Diwata, no, kasi every time tumatawag yung mga anak niya, no, yung asawa niya, mga kasembreros, from Bataan. So yun, so parang yung pinakapanganay daw niya ay sobrang clingy sa kanya, no, mga kasembreros. So yun yung parang hinangaan ni Alden dito sa kayang Tantan, mga kasembreros. So series of questions ito yung ginawa dito ng Love Siargao or ng View, mga kasembreros. Tapos sinasagutan lang nila, no, parang ganoon, mga kasembreros. So hindi ko na papatagalin, i-play ko na ito, mga kasembreros. Tapos pakinggan din natin of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. What's up, viewers? This is Alden Richards, and join me together with the Love Siargao boys as we do a quick mukbang and Q&A. Tara, countdown. So kasama natin dito ngayon, of course, I'm Christopher Diwata as Tantan. I'm Alden Richards playing the role of Jao Calderon. Hello, ako po si Kim Jisoo.
and my role is Hanbin. And ako po si Gablogman as Kinito. For today's video, tayo ay magmumukbang. Siyempre, inandaan tayo ng ating team ng special menu for today's lunch. What do we have here, Boss Chris? Marami dito. Hindi ko alam kung ano unahin ko. Pusit. Oh, masarap to eh. Unahin ko na ba? Ano yan? Try mo na. Yan ba yung favorite mo? Ito yung nahanap ko nakaraan pa. You, Jisoo, what Should I eat you with serve? a hand? Yeah, you eat by hand with your hands. The Filipino way. Yes, the Pinoy way. Try limpo. You know. Masarap. Yes, very much. Kasi parang it's been 2 years since my last teleserye. So, medyo parang bigla ako nanibago with everything by doing this project. So, yung gising sa umaga, reading the script, you know, nababalik ko yung old routine ko before, prior to when I was doing series, of course, for GMA and for other platforms. So, it did me something good, actually. Bumalik yung normal rhythm ng katawan ko. Yeah, actually, I'm a night person. I don't like the sun. But here, the daytime is really beautiful. So I woke up early, and this is what I changed. For me, parang same pa rin naman. Kasi usually yung ginagawa ako dito sa island, pag walang work is gym, pickleball. Ganun din naman ginagawa ko sa Manila, except pickleball, basketball. So medyo same routine pa rin. And then work. Parehas lang din po. Oh. Kain, tulog, parang. Ngayon, walang ano. Pero masaya. Masaya rin. For me, I'm a heavy eater, which means I love to eat everything. So after taping, I want to give the rewards for myself. So I always order like chicken, like high calorie food, chicken, hamburger, pizza, something like that. That's my go-to food. Any breakfast food, actually. That's the best comfort food. Especially, chichibugin mo siya ng gabi. So, from tosilog to tapsilog, mga daing na bangus, ganyan. Any kind of breakfast food. Pancakes, that's my go-to pag medyo pagod tayo from work. Sa akin, kinilaw. Kinilaw. Kinilaw talaga. Ayun, may kinilaw tayo Kinilaw. dito. Kinilaw, oh. Kainin mo yan. Oo. Kinilaw. Kainin mo yan, Boss Chris. Kasi pag wala akong gano'ng kumain, kilaw lang. Gaganaan Tsaka, ako. parang trivia pala kay Mr. Christopher Diwata. He lives in Bataan. And prior to being an internet sensation, ano ang trabaho mo, Boss Chris? Fish dealer, kaya... Fish dealer siya. Kaya nasa industry ka, very familiar ka with the seafoods. Yes. Any kinilaw, pwede. Masarap siyang gawin. Kinilaw na. Marunong ka gumawa. Ako, inasal talaga ako. Yeah. Chicken inasal with kansi. Same here. Yeah. Role niya. Gusto ko matry. Gusto ko matry maging best friend, maging tantan. Simula sa araw na to, mag-best friends na tayo. Parang, I can recall it correctly. Ang role ko kasi after my first project, my first teleserye. Kasi isa ako sa Love Triangle doon. And then the second role that I got was kapatid ako ni Kuya Ding Dong Dantes with one of the projects. I've never actually played a best friend role in my career. So kay Tantan tayo. Direct, palit daw kami. Palit na. Pero magpapalit din ng leading lady. Yun lang. For me, yeah, I want to try Ariel. Yeah, kind of same. Like, I also want to do like kind of the comedy character. Actually, I'm a very funny guy. I want to show my funny side, but I couldn't show up yet. But I hope to. We will see that very soon. For me, siguro yung kay Kim Jisoo. Hanbin. Hanbin. Yung- Diba? Para maging naman, international character, diba? Bossing. Dapat hanbin eh. Kara na lang siguro para magalang. Para may iba. Kara na lang siguro, no? Para siyempre. Explain mo yan. Explain mo. Kasi sikat na sikat ako pag si Alvin yung love team. Parang iba. Pickleball player, really good. Kim Jisoo. He's also super competitive. So parehas kaming player na
We just started kasi and then really competitive kami. So 2 weeks, 3 weeks. And siya, you only played Third time. third time, yeah. Kami ni Miss G, Miss Garlic, our coach. Me actually, I'm learning the Filipino culture more like they are like always friendly and smiling well. Because in Korea it's kind of always serious. And also I learned from Arden. You know, he's a very global star. Even though he's a star, but he's a very humble and very nice to everyone. Down to earth. That's Oh my what God. I learned. Yeah. I should copy him. Kaya mo, nagpursige. Pero natulog pa rin ako na natulog. Pero magpursige sa pagpapaganda ng katawan. Ako, nakita ko lang siguro kung gaano ka family-centered to si Boss Chris natin, si Boss Tantan. Every morning since nandito kami sa isang accommodation, nakikita ko siya. Walang mintis yan. Every day may video call yan sa family niya sa Bataan. So, siguro parang one thing I've realized is, no matter how busy you are with work, you always need to make time and remember, family. Because, di ba? Family is very important. Oo nga. And they're the reason why you're actually doing this job. Di ba? Yeah, same here. So, yun yung naging learnings ko from him and actually made me realize to be in touch with my family members kahit na saan pa ako sa mundo. Add ko lang nga doon, yung anak nga ni Kuya Chris, sobrang clingy sa kanya, yung babae. Na parang tawag ng tawag. Para short One- ako. Yun nga, the reason why we made this project is we wanted to showcase the beauty that's already in front of us, which is the Philippines. And right now we're starting it with Love Siargao. So what we want viewers to see is and to feel at the same time is let's be proud of what we have here in our country that pwede nating ipagmalaki globally. And at the same time, that kind of pride that we carry wherever we go, yun yung meron tayo dito sa Philippines. And right now, we're showcasing Siargao. And we encourage people to have a deeper connection with the places, of course, dito sa bansa kung saan tayo pinanganak. That's why, more than anything else, more than the kilig, more than the lightness of the project, at the end of the day, this project is always about being proud with something that we already have. So sana ganun yung maramdaman ng mga viewers natin. Before, while, and after watching Love Siargao. Copy and paste. De, pero jokes aside, yun naman talaga yung goal namin ng View for this project is pakita kung gaano ka ganda ang Pilipinas and not in local but internationally din. And yun, sana ma-appreciate nila yung hard work na gagawin namin dito. Bro, English mo nga parang kay... Pulo yung bibig ko eh. Me actually, what I like is they try to show the real Siargao side. Like it's not not like fancy side. I expect like what if they want to make like super fancy like which is not real, but it's like they showing the real nature and real Siargao side. That's what I like it. And also, I'm in the show, so you have to watch it. You know. Basta kada bawat tao ay may choice o may choices na pwedeng pagpilian. At pwede lahat ng desisyon o nararamdaman ay pwede mabago. Yun yung nakita ko rito. Kaya, ang ganda. Meron ba? Meron, drip ko, hindi pa naman naubos. Hindi pa naman naubos lahat eh. Ako kasi, ang dami kong dinala na ganitong damit, pero hindi ko siya nagamit. Medyas. Since day one, wala pa akong ginamit na medyas dito, not until the time na we arrived from Manila. Me actually, I brought the long pants, but here is useless. Ako siguro, parang bumili ako nung alam mo yung bag na waterproof, pero hindi ko pa nagagamit kasi ginagamit ko lang yung normal bag ko. Di pa kasi nag-island hopping eh. Di ba? Kailan kaya? I love Siargao. Ang ganda na na. Magical yet mysterious. Hindi ko na-explain. Maintindihan niya ng mga taong nandito sa Siargao. And memorable. Me, I would say, grabe, maganda, my dream. Paradise. Paradise, yes. I would say homey. And I would say friendly. Yan, ini-invite po namin kayo na manood ng Love Siargao on View. Yun, abangan niyo po kami dyan. What's up, viewers? We're inviting everyone to please watch and support Love Siargao
only on View, streaming now. Hello viewers, please watch our show Love Siargao. If you watch this show, you will get all the luck from our show. Love you. What's up, viewers? We're inviting you guys to watch Love Siargao, streaming now. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembrero. Sana po ay patapusin natin. Ang title po ay Para sa Karangalan ng Pangalan. Psalms chapter 79 verse 9. O God who saves us, help us for the honor of your name. Ito pala yun, no? Take us out of trouble and forgive our sins for the honor of your name. So dalawang beses siya inulit mga kasembreros, no? Sa ating mga tao ay yung respetadong pangalan, okay? Dapat mas aasamin natin yung mga kasembreros na yung pag sinabing apelyido ni ganito, apelyido ni ganito, yung mga apelyido na yan, mga ano yan, mga lahi yan, mga pamilya yan, parang mga pasaway, mga kasembreros ay yung pangalan nito, mga ano yan, mga mababait, mga galang, so parang ganoon mga kasembreros ba, no? Kailangang asamin natin iyon, no? Let us desire mga kasembreros good name or good reputation mga kasembreros sa mundong ito, no? Kung parang of course, no, iba naman yung dakilain natin yung pangalan ni Lord, no? Itaas natin ang kanyang pangalan, honor our God mga kasembreros because Diyos natin siya, no? Siya yung lumikha sa atin, siya nagbibigay ng mabuting bagay sa atin mga kasembreros. Every good gift comes from above mga kasembreros, and of course yung kanyang kabutihan ay always and always yan mga kasembreros. So kung wala nang mabuti sa mundong ito, ang Diyos po natin ay mabuti. Okay? Ang gracious, merciful, kind, forgiving mga kasembreros, lahat ng napakagandang mga bagay mga kasembreros ay si Lord po yun mga kasembreros, and He is the source of all good things mga kasembreros. So kailangan asamin natin yung magandang pangalan, magandang pag sabi na si ganito, ano yan, mabait yan, si ganito, masipag yan, si ganito, tamanda. So yung ganun mga tipo mga kasembreros, di ba? So ngayon, no, especially sa ating gobyerno, no, pag sabing honorable mayor, honorable senator, honorable president, honorable congressman, honorable blah 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 blah. So yung minsan yung pangalan nilang na description na honorable no, kasi alam natin yung talamak yung corruption mga kasembreros sa ating bansa, no, sa ating gobyerno. But definitely we are praying na maghilom, no, mapanagot ang dapat na panagot mga kasembreros sa batas, no, na kanilang nilabag na pinagnanakawan nila ang ating bayan mga kasi parang mga taxes na mga ultimo na tao ninanakaw nila mga kasembreros. So ganoon po siya, no, talagang talamak ang nakawan. So dapat ay asamin nila yung honorable name, karangalan sa pangalan mga kasembreros. Dapat pag sinabing gantong apelyido, parang gantong pangalan, so dapat kapita-pitagan, no, ginagalang mga kasembreros and respected. Kasi nga ay talagang maganda yung kanilang ginagawa. Kasi magkakambal yun mga kasembreros. Kung ano yung ginagawa mo parati ay yun ang tatawag sa iyo ng mga tao. Kung ikaw masipag sa paggawa ng mabuti, so igagalang ka nila, so masipag ka. Kung ikaw matulungin, so yun yung pumapasok agad sa isipan nila kapag naririnig yung pangalan mo or apelyido mo. No, kung ikaw naman ay maawain, so yun ang kanilang kunwari Sir Alden, so very kind, very generous, very humble, so ganun siya mga kasembreros ba. So malalaman ng tao kung ano ka at sino ka, kung ano ugali mo kapag naririnig nila yung pangalan mo. Parang first yung impression nila ba, no, mga kasembreros, at reaction kapag naririnig nila yung iyong pangalan, yung iyong apelyido and so on mga kasembreros. So dito si Haring David po ang nagsabi, no, mga kasembreros, sabi niya na iligtas mo kami, no, O God who saves us, na nagliligtas mga kasembreros sa atin ay tulungan daw or tulungan daw na bigyang karangalan yung kanyang pangalan mga kasembreros. So kasi we cannot do anything mga kasembreros without the presence, without the help of God. So sabihin natin na ako naman nagtrabaho, ako naman nagsipag. So sino nagbigay ng ating kalakasan? Sino nagbigay ng ating bagong araw, no? Para tayo ay kumilos, para tayo mabuhay. So si Lord mga kasembreros,
kung meron mang ipagmayabang, iyon ay ang kabutihan ng Diyos. Yun ay ang finished work of Christ, mga kasombrero, sa krus ng Kalbaryo, which He died for us, mga kasombrero, sa ating mga kasalanan, sa ating nang dahil sa kanyang grabing pag-ibig sa atin, mga kasembreros. Grabing pag-ibig niya sa tao, that is why He sent His only begotten Son, beloved and begotten Son, para tayo po ay maligtas. So yun po yung dapat natin ipagmayabang. In this verse, Psalms chapter 79 verse 9, powerful plea, no? Mula sa Diyos, mga kasembreros, or mula sa Diyos, o mula sa tao ng Diyos, especially sa mga Israelites or kay Haring David. In this verse, we notice the cry or a cry for divine assistance. When the psalmist calls on God, they recognize Him as the God of our salvation. Kasi tulong no? Siya yung taga-salba, tagaligtas, mga kasembreros. This title shows us that God is not just a helper, but He is our Savior. So hindi lamang siya taga-tulong, pero siya ang taga-ligtas, mga kasembreros. A Savior does much more than simply assist. He redeems, rescues, and brings restoration. So magkaiba, no? Yung tinulungan, iba pala yung help at saka save na mga kasembreros. Kung pa, iba yung tumulong ka lang sa Savior, mga kasembreros, or pagliligtas, no, Redeemer. Kasi nga, nasabi dito ay He redeems, no, tinubos tayo, ni-rescue tayo, niligtas, at saka binalik tayo, no, isinauli tayo, mga kasembreros. When God the Father sent His only begotten Son, nagkaroon tayo ng restoration and reconciliation sa Kanya. So parang yung isang pamilya, hindi lamang sila or mag-asawa, hindi lamang sila nagbalikan, pero nandun yung nagbalikat na nag-uli yung pag-ibig, yung unity, yung kapayapaan, and so on, mga kasembreros. This recognition sets the tone for the entire verse. This verse continues with an urgent request. The psalmist asks for help, but not simply for personal needs or desires. Rather, the plea is rooted in a desire to bring glory to God's name. This indicates that the psalmist's understanding of the importance of God's reputation. When we, reputation. Kasi, kunwari, ikaw ay tagapaglingkod ng Diyos, no? Nabantugan ka or parang nakilala ka na Kristiyano or born again or parang nagtatrabaho sa simbahan, nagtatrabaho para sa Diyos, pero yung ugali mo naman ay hindi maganda, so parang hindi na rin na-honor or hindi na ginagalang ng mga tao yung Diyos, kasi nga ikaw mismo na tagapaglingkod niya or anak niya ay hindi maganda ang ginagawa sa kapwa-tao. Whereas kapag ikaw naman ay mabuti, parang ginagawa mo yung tama, mga kasembreros, at binibigyan mo ng karangalan ang pangalan ng Diyos, mga kasembreros, when we are obeying His command na maging loving, maging humble, maging helpful, maging merciful, maging forgiving, and so on, mga kasembreros. So ganun po siya. Kung we bring reputation and honor sa ating Diyos when we act accordingly sa Kanyang mga utos. When we pray for seek help, our intentions should also align with God's glory. Anyone can ask for help, but to connect that plea with God's holiness and character is something special. So yun siya, no? Kailangan, kasi pwede naman tayong manalangin, pero pag i-connect natin na, Lord, help me to glorify your name, help me to bring honor to your name. So, ibang usapan yun, mga kasembreros, that is, bringing glory sa Panginoon, mga kasembreros. So, sa verse na ito, ay nagpapahiwatig din ito ng request or paghingi ng tawad, mga kasembreros. The psalmist asks God to purge away our sins. Nalinisin yung ating mga kasalanan. Here, the emphasis is on purification and release from guilt. Acknowledging our imperfections allows us to receive God's cleansing grace fully. True repentance involves turning away from sin while understanding that forgiveness is key to moving forward in faith. So yun siya, no? Talagang kailangang layuan ang kasalanan so that yung forgiveness, yung pagpapatawad, mga kasembreros, or forgiveness, yun po yung magiging susi para makamove forward tayo ba, no, sa ating pananampalataya. So final thought natin, the conclusion of the verse calls for support sa Panginoon, mga kasembreros, no, para sa parang for God's name's sake, no, ganun siya, mga kasembreros, para tayo ay parangalan natin ng Diyos. Kasi kapag pinarangalan natin ng Diyos, mga kasembreros, pag natuwa ang Diyos sa atin, ay yung balik ng mga kasembreros ay
pumapa yung pagpapala no, or blessings ng Diyos sa ating buhay, which is definitely hindi lang siya material things. May it be peace, love, joy, patience, humility, forgiveness sa mga customers sa ating tahanan at sa ating isipan. Yung peaceful sleep, sound sleep, mga customers, blessing din po yun sa Panginoon. So every good gift no, na pwedeng enjoy natin, hindi lamang siya material things. Bonus na kapag meron tayong pera, may material things mga kasembreros, bonus na lang po iyon. Okay? Ang pinakamahalaga sa lahat ay yung atin pong kumbaga pa yung magandang relasyon sa ating pamilya sa loob ng tahanan. So in conclusion, Psalm 79 verse 9 is a profound reminder of our reliance on God. The verse teaches us to call upon Him in our times of need while recognizing our imperfection in seeking His glory. As we reflect on this profound scripture, let it inspire us to dive deeper into prayer, to humble ourselves in seeking forgiveness, and to remember that our cries for help resonate with God's desire to demonstrate His love and power. So, ang ganda no? Ang ganda ng verse nito mga customers. But in the meantime, hinlang po sa ating Word of God ha, na pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, good reputation, or magandang pangalan mga kasembreros sa ating tao, sa ating paligid mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.